magandang araw! Nandito po muli ako para mag-vlog sa aming bahay. So, ipapakita ko lang po yung progress ng pagpapagawa namin ng bahay. So, makikita po ninyo, ito yung day 1. So, wala pa po kaming masyadong natapos dito. So, ito yung day 1, yung talagang time na hindi pa nagagawa yung bahay. So, ito yon. Ito yung natapos namin para sa day 1. Tapos sa day 2, hindi na namin natulungan si papa ko dito. Pero ito po yung natapos niya. So, yan po yung sa day 2 na natapos ni papa ko. Sa day 3, wala po akong video dun sa day 3 kasi may trabaho ako. At ito pong video na nakikita nyo dito ay day 4 na po yon. So, dito, ito yung day 5 na natapos ni papa ko. Pang day 5 po iyan yung natapos niya ha. So, ngayong araw, itutuloy po namin iyan. So, ngayong araw yung pang day 6. So, itong pang day 6 na, Sabado, ay ito na po. Tinutulungan na namin ang aming tatay kasama ang aking kapatid para kinabukasan, day 7, ay matapos na talaga. So, ito po yung ginagawa namin. Tinutulungan ang aming tatay sa pagpapagawa ng aming bahay. Wala naman din po kasing makatutulong sa amin, lalo na yung mga lalaki, kasi syempre, kami lang naman mga babae ang anak niya. So, wala siyang anak na lalaki. Minsan nga, nagrereklamo na kami, bakit kasi wala kaming kapatid na lalaki, o diba? Sobrang hirap kasi talaga na magtrabaho, lalo na kami kasi hindi kami ganun kalakas kumpara sa mga lalaki, tama po ba? So, ayan. So, yun lang. So, kung titignan, talagang dire-diretso po ang pagtatrabaho namin dito kasi naka-leave ang aking tatay ng 1 linggo. So, kailangan sa 1 linggo ay matapos na namin dahil kulang na lang po ng bubong. Paunti-unti matatapos na din. So, habang tumutulong ang aking kapatid sa aking tatay, ako naman ay nandito na nagbobomba ng bombahan ng gripo. Kasi, balak kong punuin iyang 1 drum ng tubig. Pupunuin ko po yung 1 drum ng tubig para gamitin sa pagpapagawa ng aming bahay. So, iyan po ang gagamitin namin para sa halo. Okay. So, ayan po, medyo malapit-lapit na akong matapos dyan dahil talagang bago ako nakapag-video dyan, hindi ko naalala na kailangan palang mag-video. Nung nag-video na ako dito, ayan na, patapos na, papuno na. So, ayan po, medyo nakakapagod din talagang magbomba, tapos bubuhatin ulit, tapos itatransfer doon sa drum. Medyo mahirap po yun. Hindi kasi di kuryente itong tubig namin dito, talagang natural na tubig. So, ayan, natapos na ako sa wakas. At habang kami ay nagtatrabaho, ay may 2 batang dumating. O, pakinggan nyo po kung ano yung pinag-uusapan namin dito. Yay! May saging! Sino may gusto? Ako! Po! Ako po. Ako po. Ako po. O, ka ko mo na dali. So, ito na nga po, napaisip ako, pagtripan ko itong 2 ito. Mapagtripan ko sila, kaya ito yung reaction nila pagkatapos. Ang hangin! Manay pa yung tagalaw. So, ayan, tawang-tawa talaga sila doon sa pagiging unggoy nilang 2. So, pagkatapos noon, balik ulit tayo sa trabaho. So, ayan na, pala ulit tayo, wala tayong magagawa, tayo ay pinagpala, di ba? So, kailangan, kapag pinagpala, dapat ituloy-tuloy yung naumpisahan. Pinagpala. So, ayan na nga. Pinagpala nga, di ba? So, dapat magpala lang ng magpala. So, ayan, continue lang tayo dito, tuloy-tuloy lang, walang titigil. O, di ba, nakakapagod din po talaga, promise. Sobrang nakakapagod, pero syempre, worth it ito pag natapos. So, andito na din ang aking kapatid, na tumulong na din po siya sa pagpapala at pagbubuhat nito.
medyo ito masipag to, sobrang sipag, o di ba? Kayang-kaya niyang magbuhat ng 2 timba na mayroong punong laman. O di ba? Perfect, 2 timba yan. Tapos nung napagod, syempre, pahinga muna. O tingnan niyo naman, may kasama siyang pusa. Yan pa yung pusa namin na isa din na makulit, nangunguha ng pagkain, nang hindi nagpapaalam. Paano ba kasi magpaalam ang mga pusa dapat kapag kukuha ng pagkain? Ayan, speaking of pagkain, kami po ay kumakain dito ng mangga. Masarap pala yung mangga na mayroong alamang. At kasama dito itong makulit na batang ito, o diba? Masarap po yung mangga, sobrang sarap din ng alamang. So kapag isasawsaw ang mangga sa alamang, perfect combination. O diba? So ito din naman itong kapatid ko, ang dami-daming alaga, pahinga daw muna. So itong mga manok namin dito ay, alam niyo po ba na ang mga manok namin dito ay yung iba nangingitlog na. So may mga itlog na sila. So ito iilan pa lang yung itlog kasi siguro kakaumpisa pa lang mangitlog. Ito naman nandito para maglimlim. Tapos ito na yung isa pang manok na nakita namin doon sa itlogan niya. 2, 4, 6, 8, o nasa 8 ang kanyang mga itlog. So ito pa po yung iba naming mga manok. At ang huling manok na nakita ko, ito, o tingnan nyo naman, ginagaya yung tunog ng manok. So ayan, dire-diretso na tayo sa trabaho ha. Walang pahinto-hinto, ganun talaga ang buhay. Kailangan magsipag para mayroong nilaga. O diba, sabi dun sa isang kasabihan, kung may tiyaga, may nilaga. Nilagang baka sana. Nilakang kalabaw sana yung ulam natin. Kapag ganitong mga trabaho, dapat ang ulam masarap. Tingnan nga natin yung ulam natin. Ay, hindi pala nilaga. Nilagang talaba. So, ayan po. Kami ay nagpabili ng talaba sa aming tita. Shout out kay Tita Jovi Castronuevo Kaguya. Dahil sa kanya po kami nagpabili. Nagpabili lang po. Sa kanya po kami nagpabili doon sa Subol ng talaba. So ito nililinisan ko na para mamaya ay malinis na at wala nang putik-putik, o diba napansin nyo naman. So ayan, binanlian namin ng mainit na tubig. Hindi po pala nilagang baka at kalabaw ang ulam natin ngayon. Nilagang talaba. Nung sinubukan naming magbukas, naku naman, perfect. Talaba, mataba. Ang tataba ng talaba ngayong season. Hindi ko alam, may mga time kasi na yung mga talaba ay masabaw, ganun. Ito hindi. Sobrang gaganda ang lalaki nung talaba. So ito, sinubukan naming magbukas ng ilang beses. Talagang matataba yung talaba. Perfect na perfect. Isawsaw sa suka na may sili. Tingnan nyo naman po, diba? Ang sarap niyan, promise. Talagang sinulit namin yung tanghalian. Bakit? Kasi syempre pagod po kami, tapos kailangan yung kakainin namin ay madami din. Kaya nga tumataba tayo. Kailangan din talaga na kumain ng perfect. Perfect na perfect yan. Talaba with sili. Dito na din kami sa labas kumain kasi hindi ganun kainit. Lalo na kapag sa loob kami kakain, naku, sobrang init. Kapag dito kami sa labas, presko na. Tapos, maganda pa yung tanawin. Diba? Perfect na perfect. So, ito po yung pinaka-view kapag nandun ka sa may papag namin. Kung saan kami kumakain kanina, ito po yung pinaka-view na makikita ninyo. So, medyo maganda din naman tignan. Medyo lang. Charot. At kung makikita ninyo, ito yung mga kambing namin. So, ayan na nga po. Pagkatapos namin kumain, siguro mga alauna, itinulog po muna namin ng aking kapatid dahil pagod. Siyempre, kailangan ding magpahinga. So, talagang tinulog po namin. 2 hours sigurong pagtulog. Tapos, bumalik kami mga 3:00 na para tulungan ulit ang aming tatay sa pagtatrabaho. Siyempre, pagkatapos kumain, kapag busog, anong gagawin? Matulog. Diba? Kailangan din po namin ng tulog. So, ayan na. Mamaya-maya, makikita nyo din naman po na tumulong ulit kami sa pagpapagawa ng bahay. So, naghalo-halo lang tayo. Yung iba, sabi nila maghalo-halo kapag mainit ang panahon. Halo-halo ay yung masarap, yung mayroong yelo, yung may halo-halong mga rekado, mga ganun. Sa amin, ito po yung halo-halo namin.
halo-halo ng semento. Paghahalo ng semento. Ayun po yung gusto kong sabihin. Paghahalo ng semento. O diba? Masarap sanang kumain ng halo-halo. Sa sobrang init ng panahon. Perfect kumain ng halo-halo. Balik tayo sa trabaho ulit. So, syempre, kapag pagkain, hindi natin may iwasan na pag-usapan dahil masarap naman po talagang kumain. So, pero syempre, magtrabaho ulit tayo. Sa totoo lang, nagabihan na kami dito sa pagtatrabaho, dito sa aming bahay, kasi nga po, syempre, 3:00, bumalik kami nung kapatid ko. So, mga 6:00 na kaming natapos. Pero okay lang, at least natapos din naman po. So, ito na po yung natapos natin ngayong araw, at itutuloy na naman natin bukas. So, may panibagong araw na naman po. So, ayan po, salamat po sa walang sawang panonood. Paalam!